Siya ang propetang sobrang lakas ng impluensya at kahit pumanaw na siya, patuloy pa ring hinubog ng kanyang mga salita ang takbo ng buong mundo. At siya si Daniel, ang lalaking nakaligtas sa yungib ng mga leon at nagbigay kahulugan sa mga panaginip ng mga hari at nag-iwan pa siya ng mga propesiyang unti-unting nagkakatotoo. Pero ang malaking katanungan dito ay ano nga ba ang nangyari matapos niyang mamatay? Sa katunayan, may 7 mahahalagang pangyayari ang nangyari pagkatapos ng kanyang kamatayan at bawat isa dito ay eksaktong tumugma sa mga sinabi niya noon. At sa video na ito aalamin natin ang 7 bagay na nangyari matapos niyang mamatay. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa huling yugto ng kanyang buhay, matanda na si Daniel. Matapat siyang naglingkod sa ilalim ng pamumuno ng kaharian ng Babylonia at ng Persya. Ayon sa mga tala ng kasaysayan at ng Biblia, umabot siya sa humigit kumulang 85 years old at pumanaw siya sa lungsod ng Susa sa Persya sa panahon ng imperyo ni Cyrus. Ang huling mga salitang naitala tungkol sa kanya sa kasulatan ay ito. But you, Daniel, shut up these words and seal the book until the time of the end. Daniel chapter 12 verse 4. Sa mga salitang iyon parang isinara ni Daniel ang isang aklat ng mga propesiya. Pero may mga naisulat siyang mga mensahe na hindi pa lubos na uunawaan ng kanyang panahon. Pero sinalita niya ito para magsisilbing gabay para sa mga susunod na henerasyon. Hindi detalyado ang kwento ng Biblia tungkol sa mismong kamatayan ni Daniel. Pero malinaw na umabot siya sa edad na itinuturing ng mahaba para sa panahong iyon nang nasa Babylonia siya. Doon niya nasaksihan ang pagbagsak ng Babylonia at ang pag-angat ng imperyong Persyano. Sa loob ng maraming taon, naglingkod siya sa iba't ibang dayuhang hari nang may katapatan at tuwid na pamumuhay. Ang huli niyang posisyon sa pamahalaan ay bilang isa sa 3 pangunahing administrador na namahala sa ilalim ni Haring Darius ng Persya. Sa kabila nito, habang inihahanda ng mga opisyal ng Persya ang kanyang katawan para sa libing, binalot ng tunay na pagluluksa ang palasyo. Kahit siya ay isang Hebreo sa dayuhang lupain, nakuha ni Daniel ang respeto ng lahat dahil sa kanyang karunungan, maayos na pamumuhay at kakaibang ugnayan sa Diyos ng Israel. Ngunit hindi alam ng karamihan na ang kanyang mga propesiya ay nagsisimula pa lamang magkatotoo. Ang unang nakakagulat na pangyayari ay ang eksaktong katuparan ng kanyang hula tungkol sa pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang sariling lupain. Gaya ng sinabi ni Daniel sa chapter 9 ng kanyang aklat, darating ang panahon na maglalabas ng kautusan ang hari ng Persya para pauwiin ang mga Hudyo sa Jerusalem. At ito mismo ang nangyari. Pagkalipas ng humigit kumulang 70 years mula nang magsimula ang pagkakatapon, naglabas ng opisyal na utos si Haring Cyrus ng Persya. Eksaktong panahon na naunawaan ni Daniel batay sa mga sinabi ng propetang si Jeremiah. Ayon kay Cyrus, sinabi niya sa Ezra chapter 1 verses 2 to 3. Ito ang sinabi ni Cyrus, hari ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa mundo. Inutusan niya akong magpatayo ng isang templo para sa kanya sa Jerusalem na nasa Juda. Kaya kung sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang bayan, maaari na kayong bumalik doon. Naway sumama sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos. Ang dokumentong ito ay ipinakalat sa buong sakop ng imperyo. Agad itong nagdulot ng matinding usap-usapan sa mga Hudyo na matagal nang naninirahan sa Babylonia at Persya. Habang kumakalat ang balita sa iba't ibang komunidad ng mga Hudyo, marami ang biglang nakaalala sa mga salita ni Daniel, mga salitang minsang tila malabo, pero ngayon ay malinaw ng nagiging totoo. Tumpak na ipinahayag ni Daniel hindi lang kung kailan mangyayari ang paglaya ng mga Hudyo, kundi pati kung sino ang gagamitin ng Diyos bilang instrumento nito. Dahil dito unti-unting naghanda ang buong mga pamilya para sa mahabang paglalakbay pabalik sa lupain na karamihan ay kilala lamang nila sa mga kwento ng kanilang mga magulang at lolo't lola. Ang ikalawang malaking pangyayari na naganap ay ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Matagal nang sinabi ni Daniel na muling babangon ang Jerusalem, kasama ang santuwaryo nito. Sa pamumuno ni Zerubabel at sa patuloy na pagpapalakas ng loob ng mga propetang sina Hagay at Zechariah, sinimulan ng mga Hudyo ang muling pagtatayo ng templo kahit napakaraming hirap at matinding pagtutol mula sa mga karatig bansa. Ayon kay Hagay, sinabi niya sa Hagay chapter 2 verse 3, "Meron pa bang nakakita sa templong ito noong una itong itinayo? At ano ang itsura nito ngayon para sa inyo? Hindi ba parang wala na lang ito sa inyong paningin?
Ipinakita ng mga salitang ito ang damdamin ng matatandang Hudyo na nakaalala pa sa ganda at karangyaan ng templo ni Solomon. Para sa kanila, ang bagong templong itinatayo ay tila napakaliit at simple kung ikukumpara noon. Pero ang propesiya ni Daniel ay nagbigay lakas ng loob sa kanila. Ipinangako nito na kahit mas simple ang anyo ng ikalawang templo, mas malalim at mas dakila ang magiging kahulugan nito. Mabagal ang progreso. Bawat batong naitayo ay isang tagumpay laban sa mga kalabang pilit na pinipigilan ng gawain. May mga liham pang ipinadala sa hari ng Persya ng mga kaaway upang tuluyang ipahinto ang konstruksyon at muntik na nga itong magtagumpay. Pero patuloy na nagkatotoo ang mga salitang minsang isinara ni Daniel. Kahit sa mga sandaling parang imposible na ang lahat, pagkalipas ng 21 years ng hirap at pagsubok, tuluyan ding naitalaga ang templo. Isa na namang propetikong pangitain ng natupad mula sa lalaking naglingkod sa mga dayuhang hari, ngunit hindi kailanman kinalimutan ang kanyang katapatan sa hari ng mga hari. Ang third kahangahangang pangyayari ay ang pag-angat at pagbagsak ng Imperyong Persyano. Eksaktong tulad ng nakita ni Daniel sa kanyang mga simbolikong pangitain na nakasulat sa chapter 8 ng kanyang aklat. Sa kanyang pangitain nakita ni Daniel ang isang lalaking tupa na may dalawang sungay na kumakatawan sa mga Medo at Persyano. Ngunit bigla itong natalo ng isang mabilis na kambing na dumating mula sa kanluran na kumakatawan sa Imperyong Griego sa ilalim ni Alexander the Great. Ayon kay Daniel chapter 8 verse 5, habang iniisip ko ito may isang lalaking kambing na dumating mula sa kanluran, tumawid sa buong lupa at halos hindi man lang dumadampi sa lupa. Ipinakita ng pangitaing ito kung gaano kabilis at kalakas ang pananakop na gagawin ni Alexander. At ito mismo ang nangyari nang tuluyang bumagsak ang Imperyong Persyano sa kamay ng mga Griego sa labanan sa Gaugamela noong 331 before Christ. Sa mga bulwagan ng palasyo sa Persepolis na nooy kontrolado na ng mga Griegong pinuno, nagulat ang marami ng maalala ang mga isinulat ni Daniel. Paano nagawang hulaan ng isang tao mahigit 200 years bago mangyari ang eksaktong pagbagsak ng pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo noon? Habang mabilis na kumalat ang Hellenism sa buong rehiyon, binabago ang wika, kultura at pamumuhay. Unti-unting naunawaan ng mga tao na ang mundo ay sumusunod mismo sa landas na ipinakita ni Daniel sa kanyang mga pangitaing mula sa Diyos. Ang ikaapat ay malaking pangyayari, ang pagkakahati-hati ng Imperyong Griego matapos mamatay si Alexander the Great. Muli, may nakakagulat na katumpakan ng propesiya ni Daniel dito. Ayon sa kanyang pangitain, ang kambing ay naging lubhang makapangyarihan. Sa pangitain ni Daniel na yun, sa mismong panahon na nasa rurok ng kapangyarihan ng pinunong iyon, bigla raw mapuputol ang malaking sungay. At kapalit nito, lilitaw ang apat na kapansin-pansing sungay na haharap sa apat na direksyon ng mundo. Ayon kay Daniel, sinabi niya ito sa kanyang pangitain. Daniel chapter 8 verse 8. At eksaktong ganito ang nangyari. Noong 323 before Christ, biglang namatay si Alexander the Great sa lungsod ng Babylon sa edad na 32 years old. Walang malinaw na tagapagmana at matapos ang maraming taon ng alitan at agawan ng kapangyarihan ng kanyang mga general, nahati ang napakalawak niyang imperyo sa apat na bahagi. Si Cassander ang namuno sa Macedonia at Greece. Si Lysimachus ang kumuha ng Thrace at ilang bahagi ng Asia Minor. Si Seleucus ang naghari sa Syria at Babylon at si Ptolemy ang namuno sa Egypt at Palestine. Ang mga Hudyo na pamilyar sa mga propesiya ni Daniel ay namasdan ang mga pangyayaring ito ng may matinding pagkamangha. Ang eksaktong pagkakahati ng imperyo sa 4 ay hindi na maituturing na simpleng tsamba lamang. Dahil dito, may ilang tagasulat sa Jerusalem na nagsimulang pag-aralan ng mas seryoso ang mga isinara at iniwang mga sulat ni Daniel. Napagtanto nila na kung ang mga propesiyang ito ay natutupad ng ganito katumpak, tiyak na ang mga susunod pa ay magaganap din sa takdang panahon. Ang fifth mahalagang pangyayari ay ang paglitaw ni Antiochus IV Epiphanes at ang matinding pag-uusig niya laban sa mga Hudyo. Matagal nang sinabi ni Daniel na mula sa hilaga ay lilitaw ang isang malupit na hari mula sa dinastiyang Seleucid ng Syria na uusig sa bayan ng Diyos. Ayon kay Daniel chapter 8 verses 23 to 24, may lilitaw na isang haring mabagsik ang muka at matalino sa panlilin lang. Wawasakin niya ang makapangyarihan at ang banal na bayan. Noong 167 before Christ, tinupad ni Antiochus ang madilim na hulang ito. Dinungisan niya ang templo sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagtayo ng altar para kay Zeus. Nag-alay siya ng mga baboy sa banal na altar
isang bagay na lubhang kasuklam-suklam para sa mga Hudyo. Ipinagbawal niya ang pagtutuli, ang pangingilin ng sabat at kahit ang pagmamay-ari ng mga banal na kasulatan. Ang sino mang sumuway sa kanyang mga utos ay pinarurusahan ng kamatayan. Ang tinawag ni Daniel na Abomination of Desolation ay naging isang nakakatakot na realidad para sa mga tapat na Hudyo. Ayon kay Daniel chapter 12 verse 2, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ang magigising, ang ilan sa walang hanggang buhay at ang ilan sa kahihiyan at walang hanggang pagkapahiya. Sa panahong ito ng matinding pag-uusig, maraming Hudyo ang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit nanatili silang matatag, kumakapit sa mga aral na minanapa nila mula sa kanilang mga ninuno. Ang pamilya ng mga Makabi ang nanguna sa isang pag-aalsa laban kay Antiochus. Ang lakas ng kanilang loob ay nagmula sa paniniwalang ang mga propesiya ni Daniel ay garantiya ng proteksyon ng Diyos para sa mga mananatiling tapat sa gitna ng matinding pagsubok. Ang sixth malalim na pangyayari ay ang paglilinis at muling pagtatalaga ng templo, isang kaganapang nakita na ni Daniel noon pa. Ito ang sandaling muli na namang nagkatotoo ang kanyang sinabi tungkol sa pagpapanumbalik ng santuaryo matapos itong dungisan. At sa puntong ito ng kasaysayan, lalong naging malinaw sa marami na ang mga propesiyang iniwan ni Daniel ay hindi lamang mga salita, kundi mga palatandaan ng mga bagay na tiyak na mangyayari. Pagkalipas ng 3 years ng digmaan, nagtagumpay si Judas Maccabeus at ang kanyang mga tagasunod. Nabawi nila ang Jerusalem at nilinis ang templong matagal ng dinungisan. Matagal na itong nakita ni Daniel sa kanyang propesiya. Ayon sa kanya, sinabi niya sa Daniel chapter 8 verse 14, hanggang sa 2,300 na gabi at umaga, sakay babalik ang santuaryo sa tamang kalagayan. At eksaktong ito ang nangyari. Noong 164 before Christ, tuluyang nilinis at muling inilaan ang templo para sa paglilingkod sa Diyos. Ang pangyayaring ito ay patuloy na inaalala ng mga Hudyo hanggang sa kasalukuyan sa pagdiriwang ng Hanukkah. Sa pistang ito, ginugunita nila ang himalang nangyari sa Menorah, kung saan ang ilaw ay nanatiling nakasindi sa loob ng 8 days, kahit sapat lamang ang langis para sa 1 day. Habang kumakalat ang selebrasyon sa buong Jerusalem, binabasa ng mga pari ang mga bahagi ng aklat ni Daniel. Doon nila kinilala na ang mga salitang minsang isinara ay naging gabay ng bayan sa pinakamadilim na panahon ng kanilang kasaysayan. Ang sobrang tumpak na paraan ng paghula ni Daniel hindi lamang sa paglapastangan sa templo, kundi pati sa eksaktong haba ng panahong iyon at sa muling paglilinis ay nagpalakas ng pananampalataya ng marami. Yung mga minsang nagtanong kung kasama pa ba ng Diyos ang kanyang piniling bayan ay muling nagkaroon ng pag-asa. Ang seventh at huling mahalagang pangyayari ay ang pag-angat ng Imperyong Romano, ang ikaapat na halimaw sa pangitain ni Daniel. Sa kanyang propesiya tungkol sa 4 na sunod-sunod na pandaigdigang kaharian pagkatapos ng Babylonia, Medo-Persia at Greece, ipinakita ni Daniel ang isang ikaapat na kaharian na matigas gaya ng bakal. Ayon sa kanya, dudurog at wawasakin nito ang lahat ng masasagasaan nito. Ayon pa kay Daniel chapter 2, verse 40, ang ikaapat na kaharian ay magiging kasing tigas ng bakal dahil ang bakal ay dumudurog at sumisira ng lahat. Noong 63 before Christ, sinakop ni Pompey ang Jerusalem at napasailalim ang Judea sa kapangyarihan ng Roma. Nang pumasok ang mga legion ng Romano sa lungsod, agad na naunawaan ng mga iskolar ng kasulatan na ito na ang pagdating ng ikaapat na halimaw na nakita ni Daniel. Ayon sa kanyang paglalarawan, sinabi niya sa Daniel chapter 7 verse 7, ito ay kakilakilabot, nakakatakot at sobrang lakas. Mayroon itong malalaking ngiping bakal. Nilalamon nito, dinudurog at tinatapakan ang mga natitira. Ang pamumuno ng Roma sa Judea ay isa na namang patunay na natutupad ang isa pang bahagi ng mga pangitain ni Daniel. Habang ipinatutupad ng mga Romano ang kanilang sistema ng pamahalaan, buwis at batas na pagtanto ng maraming Hudyo na sila ay nabubuhay na sa panahong tinukoy ni Daniel bilang time of the end para sa marami sa kanyang mga propesiya. Dahil dito nabuo ang isang matinding pananabik sa pagdating ng Mesiyas, isang pag-asang unti-unting bumalot sa kultura ng mga Hudyo sa mga sumunod na taon. Sa panahon ng pamumunong Romano, mas lalong pinag-aralan ng iba't ibang grupong panrelihiyon ang mga propesiya ni Daniel, lalo na ang hula tungkol sa 70 weeks. Ipinapakita ng masalimuot na propesiyang ito ang takdang panahon ng pagdating ng Mesiyas, ang tinawag na Most Holy. Ang grupong Essenes na nanirahan sa mga liblib na lugar malapit sa Dead Sea ay inialay ang kanilang buhay sa pagkopya at pag-aaral ng mga isinulat ni Daniel.
Naniniwala silang sila ay nabubuhay na sa mga huling araw na binanggit sa mga propesiya at naghahanda sila para sa pagdating ng Mesiyas. Samantala, ang mga Pariseo ay mainit na nagtatalo tungkol sa eksaktong kahulugan ng 70 weeks, patuloy na nagbibilang ng mga taon at nagmamasid sa mga palatandaan ng panahon. Ayon pa kay Daniel, sinabi niya sa Daniel chapter 9 verse 24, may itinakdang 70 weeks para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang wakasan ang pagsuway, tapusin ang kasalanan, tubusin ang kasamaan, dalhin ng walang hanggang katuwiran, tuparin ang mga pangitain at mga propeta, at italaga ang kabanal-banalan. Ang propesiyang ito ay lumikha ng matinding pananabik sa mga tapat na Hudyo. Hinihintay nila ang eksaktong sandali kung kailan lilitaw ang pinahiran, ang magliligtas sa Israel. Sa gitna ng paniniil ng Roma at ng tensyong politikal sa Judea, nagsulputan ng iba't ibang kilusang mesyaniko. Lahat ay hinugot ang inspirasyon mula sa mga propesiyang iniwan ni Daniel. At dito nagtatapos ang 7 mahahalagang pangyayaring nagpatunay na kahit pumanaw na ang propeta, ang kanyang mga salita ay patuloy na gumagabay sa takbo ng kasaysayan. Sa kabila nito, may ilan na sumunod sa mga charismatic na leader na nagpakilalang sila na raw ang katuparan ng hinihintay na Mesiyas. Madalas nauuwi ito sa mga pag-aalsa laban sa pamumuno ng Roma. Malakas ang naging impluensya ng mga salita ni Daniel tungkol sa anak ng tao na tatanggap ng walang hanggang kapangyarihan. Dahil dito lalo pang umusbong ang pag-asang makakamit ang isang politikal na paglaya. Pero maraming tao ang hindi nakaunawa. Akala nila ang ibig sabihin ng mga propesiyang ito ay isang agarang makalupang kaharian na tatalo sa Roma sa pamamagitan ng digmaan. Ayon kay Daniel, sinabi niya sa kanyang pangitain sa Daniel chapter 7 verses 13 to 14. Sa aking pangitain sa gabi, nakita ko ang isang tulad ng anak ng tao na dumarating sakay ng mga ulap ng langit. Lumapit siya sa Ancient of Days at iniharap sa harapan niya. Ibinigay sa kanya ang kapangyarihan, kaluwalhatian at isang kaharian upang ang lahat ng bayan, bansa at wika ay maglingkod sa kanya. Ang pagkakaibang ito sa pagbasa, espiritual laban sa politikal, ay nagdulot ng matinding pagkakahati-hati sa iba't ibang grupong Hudyo. Bawat isa ay may sariling paniniwala kung paano lilitaw ang kaharian ng Mesiyas. Sa gitna ng ganitong kapaligiran ng matinding paghihintay, isinilang si Jesus ng Nazaret. Sa kanyang mga turo, madalas bumabalik si Jesus sa mga propesiya ni Daniel, lalo na nang gamitin niya ang titulong anak ng tao para sa kanyang sarili. At ipinaliwanag na ang kaharian ng Diyos ay hindi isang politikal na teritoryo, kundi isang espiritual na realidad. Sa panahon ng kanyang ministeryo, tahasan ding binanggit ni Jesus si Daniel nang magsalita siya tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Ayon kay Jesus, binanggit niya ang sinabi ng propetang si Daniel sa Matthew chapter 24, verse 15. Kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paglapastangan na binanggit ng propetang si Daniel na nakatayo sa banal na lugar, ipinapakita ng tuwirang pagbanggit na ito na ang mga propesiya ni Daniel ay nananatiling mahalaga at may mga katuparang darating pa kahit lumipas na ang maraming siglo mula sa kanyang kamatayan. Ang pagpapako sa krus kay Jesus, humigit kumulang 490 years or 70 weeks of years matapos ang kautusan ni Artaxerxes na muling itayo ang Jerusalem, ay nakita ng maraming unang Kristiyano bilang eksaktong katuparan ng propesiya ni Daniel tungkol sa panahong ang Mesiyas ay puputulin. Ayon kay Daniel, sinabi niya ito sa Daniel chapter 9 verse 26. Dahil dito ang buhay at kamatayan ni Jesus ay naging bahagi ng patuloy na pagtupad ng mga pangitaing minsang isinara ng sinaunang propeta. Pagkaraan nito dumating ang isa pang mabigat na katuparan. Ang pagkawasak ng templo sa Jerusalem noong 70 of the Common Era sa kamay ng mga Romano ay muling nagpatunay sa mga salita ni Daniel. Ayon kay Daniel, sinabi niya sa Daniel chapter 9 verse 26, ang bayan ng pinunong darating ay wawasakin ng lungsod at ang santuwaryo. Nang kubkubin ng mga Romanong legion sa ilalim ni Titus ang Jerusalem at tuluyang masakop ang lungsod, sunugin ng templo at gibain ng mga gusali. Nakita ng mga Kristiyano at ng maraming Hudyo ang literal na katuparan ng mga salitang ito. Binalaan na noon ni Jesus ang kanyang mga tagasunod tungkol sa nalalapit na pagkawasak na ito at ibinase niya ang babalang iyon sa mga propesiya ni Daniel. Ayon sa Jewish historian na si Flavius Josephus, mahigit 1 million Hudyo ang namatay sa pagkubkob at pagbagsak ng Jerusalem at humigit kumulang 100,000 ang nabihag. Ang pagkalat ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo
na tinawag na diaspora ay lalo pang tumindi matapos ang pangyayaring ito. At ito rin ay tumugma sa mga sinabi ni Daniel tungkol sa mangyayari sa banal na bayan sa mga huling araw. Sa mga sumunod na siglo, patuloy na nakaimpluwensya ang mga propesiya ni Daniel sa parehong Hudaismo at Kristyanismo. Ang kanyang mga pangitain tungkol sa pag-angat at pagbagsak ng mga kaharian, mga panahon ng pag-uusig, at ang huling-muling pagkabuhay ay naging pundasyon ng eschatology, ang pag-aaral tungkol sa mga huling bagay. Sa mga panahong inuusig ang mga Kristiyano sa ilalim ng Imperyong Romano, maraming tagasunod ni Jesus ang nakahanap ng lakas ng loob sa mga salita ni Daniel. Ayon kay Daniel, sinabi niya sa Daniel chapter 12, sa panahong iyon lalabas si Michael, ang dakilang prinsipe na tagapagtanggol ng iyong bayan. At darating ang panahon ng matinding kaguluhan na kailanman ay hindi pa naranasan mula nang magkaroon ng isang bansa. Dagdag pa sa Daniel chapter 12 verse 1. Sa panahong iyon, ang iyong bayan ay maliligtas, ang bawat isa na ang pangalan ay masusulat sa aklat. Ang mga unang komentaryong Kristiyano tungkol sa aklat ni Daniel na isinulat ng mga taong tulad ni Irenaeus of Lyons at Hippolytus of Rome ay binasa ang mga propesiya bilang salaysay ng kasaysayan ng simbahan at mga palatandaan ng pagbabalik ni Kristo. Ipinapakita nito na kahit matagal nang pumanaw si Daniel, patuloy pa ring hinuhubog ng kanyang mga pangitain ng pananaw sa pananampalataya. Habang kumakalat ang Kristyanismo sa loob at labas ng Imperyong Romano, marami ang nakakita rito bilang isa pang katuparan ng pangitain ni Daniel tungkol sa kaharian ng Diyos. Inilarawan niya ang isang batong hindi hinugis ng kamay ng tao, isang batong dudurog sa mga kaharian ng mundo at lalago hanggang mapuno ang buong lupa. Ayon kay Daniel, sinabi niya ito sa Daniel chapter 2 verses 34 to 35. Habang umuusbong ang mga komunidad ng Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng kilalang mundo, kahit sa gitna ng matinding pag-uusig, marami ang naniwalang ito ang batong naging isang dakilang bundok. Ang pagbabalik loob ni Emperador Constantine noong unang bahagi ng 4th century at ang pagkilala ng Estado sa Kristyanismo ay lalong nagpatibay sa paniniwalang ito. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na kailanman ay hindi mawawasak. Hindi ito ipapamana sa ibang bayan. Dudurugin nito ang lahat ng kahariang iyon at magtatagal magpakailanman. Ang propesiyang ito ang nagbigay lakas sa mga Kristiyanong misyonero na magdala ng pananampalataya sa mga bagong lupain, naniniwalang sila ay bahagi ng kahariang nakita na ni Daniel noon pa man. Malaki rin ang naging impluwensya ng mga propesiya ni Daniel sa pag-usbong ng apocalyptic literature sa Hudaismo at Kristyanismo. Ang mga aklat tulad ng Book of Enoch, Apocalypse of Baruch at Sibylline Oracles ay sumunod sa simboliko at pangitain na estilo ni Daniel at tinalakay ang kapalaran ng sangkatauhan at ang huling tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Sa New Testament, makikita ang malinaw na koneksyon nito sa aklat ng Revelation ni John. Pareho silang gumagamit ng mga simbolikong halimaw bilang larawan ng mga kapangyarihang politikal, mga panahon ng matinding pagsubok para sa mga tapat, at ang huling pangako ng muling pagkabuhay at gantimpala. Ayon kay Daniel chapter 12 verse 10, marami ang lilinisin, dadalisayin at huhubugin. Ngunit ang masasama ay magpapatuloy sa kasamaan at hindi nila mauunawaan. Ang mga marurunong lamang ang makakaunawa. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng mga nakakakita ng kahulugan ng panahon at ng mga nananatiling bulag sa espiritual na katotohanan ay naging paulit-ulit na tema sa mga sumunod na akdang apokaliptik. Noong Middle Ages, patuloy na pinag-aralan ang mga propesiya ni Daniel ng mga Hudyo at Kristiyanong iskolar. Sina Jerome, Augustine at Thomas Aquinas ay naglaan ng malaking panahon sa aklat ni Daniel na tinitingnan ito bilang isang prophetic roadmap ng kasaysayan ng tao. Sa mga pamayan ng Hudyo naman, nagbigay ng paliwanag sina Rashi at Maimonides. Kadalasang iniuugnay ang mga pangitain ni Daniel sa mga karanasan ng pag-uusig at pag-asang matubos. Para sa mga mistikong Hudyo tulad ng mga kabalis, ang mga simbolo at numero sa aklat ni Daniel ay may malalim at lihim na kahulugan. Ayon pa kay Daniel chapter 12 verse 4, isara mo ang mga salitang ito at tatakan ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang maglalakbay at ang kaalaman ay dadami. Madalas itong bigyang kahulugan bilang hula tungkol sa pagdami ng kaalaman at mabilis na paggalaw ng mga tao sa mga huling araw, na nagbunsod ng maraming haka-haka kung kailan darating ang katapusan.
Noong 16th century, muling nabuhay ang interes sa mga propesiya ni Daniel sa panahon ng Protestant Reformation. Sina Martin Luther at John Calvin ay iniuugnay ang kapangyarihan ng papasiya sa Little Horn. Sa Daniel chapter 7, isang kapangyarihang magsasalita laban sa kataas-taasan at babaguhin ng mga panahon at kautusan. Para sa maraming protestante, ang panahon ng Middle Ages ay nakita bilang yugto ng paglayo sa katotohanan, habang ang Reformation ay itinuturing na pagbabalik sa dalisay na ebanghelyo. May ilan sa mga marurunong ang mabubuwal upang sila'y dalisayin, linisin at ihanda hanggang sa panahon ng wakas. Maraming protestante ang nakakita sa sarili nilang mga martir bilang katuparan ng propesiyang ito, na ang pagdurusa ng mga tapat ay bahagi ng plano ng Diyos na ipinahayag na kay Daniel maraming siglo ang nakalipas. Pagpasok ng modernong panahon, patuloy na binabasa ang mga propesiya ni Daniel ayon sa mga pangyayari sa mundo. Ang mga revolusyon noong 18th at 19th centuries, ang pag-angat at pagbagsak ng mga kolonyal na imperyo at ang matitinding kaguluhan ng 20th century ay madalas ipinaliwanag gamit ang mga pangitain ni Daniel. Sa panahon ng dalawang World Wars, marami ang bumaling sa kanyang mga salita para sa pag-unawa at pag-asa. Ayon kay Daniel, sinabi niya sa Daniel chapter 12 verse 1, magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na kailanman ay hindi pa naranasan. At chapter 12 verse 12, mapalad ang naghihintay at umaabot sa 1,335 days. Ang mga numerong ito ay nagbunsod ng napakaraming pagtatangka na bumuo ng mga prophetic timelines. Patunay ng patuloy na lakas ng impluensya ng aklat ni Daniel. Isa sa mga pinakanakakagulat na epekto ng kanyang mga propesiya ay ang koneksyon nito sa pagkakatatag ng Estado ng Israel noong 20th century. Ang ideya ng pambansang pagbabalik ng mga Hudyo na makikita sa mga pangitain ni Daniel ay naging mahalagang bahagi ng Zionist movement. Nang maging isang malayang bansa ang Israel noong 1948, marami ang nakakita rito bilang katuparan ng mga propesiya sa Biblia, kabilang ang kay Daniel. Ang mga digmaang Arab-Israeli at ang muling pagkabawi sa Jerusalem noong 1967 ay itinuring din ng marami bilang pagpapatuloy ng mga senaryong propetiko. Para sa ilan, ang muling pagbangon ng Israel matapos ang mahabang diaspora ay tila larawan ng muling pagkabuhay na inilalarawan ni Daniel. Isang palatandaang ang kasaysayan ay patuloy na gumagalaw patungo sa itinakdang wakas. Sa kasalukuyan, nananatiling malakas ang impluensya ng mga propesiya ni Daniel sa pananampalataya at kultura ng mga Hudyo at Kristiyano sa buong mundo. Ang kanyang mga pangitain tungkol sa mga imperyo, mga panahon ng pagsubok at ang huling tagumpay ng banal na kapangyarihan ay patuloy na nagsisilbing lente sa pag-unawa sa mga pangyayari ngayon. Sa mundong puno ng tensyong geopolitikal, mabilis na teknolohiya at mabibigat na tanong sa moralidad, marami pa rin ang tumitingin sa mga salita ni Daniel bilang gabay at pag-asa. Ang kanyang sentrong mensahe na ang Diyos ang may hawak ng kasaysayan at ang kanyang layunin ay mananaig sa kabila ng lahat ay patuloy na umaabot sa milyon-milyon. At dito makikita ang pambihirang epekto ng isang propeta na kahit matagal nang pumanaw ay patuloy pa ring humuhubog sa ating pag-unawa sa kahulugan ng kasaysayan at ng hinaharap.